Malakas ang ulan ng gabing yon. Yung tipong nanlilimahid ang kalye, nangangagat ang hangin, at parang may bumubulong na mas masama pa ang paparating. Isang manlalakbay, si Iago, ang napilitang sumilong sa tanging estrukturang may ilaw sa baryong dinaanan niya. Isang lumang simbahan na halos kainin na ng panahon. Pero maliwanag ito sa loob. At bukas. Parang hinihintay siya. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng malamig at tuyong hangin, kabalibaligtaran ng bagyong nasa labas. May misa. Punang mga upuan. Lahat nakaluhod. Lahat nakatungo. Tahimik. Walang kumakanta. Walang sumasagot sa pari. Ang pari, nakatalikod sa kanya, nagbabasa ng Latinong dasal na parang sumisingasing. Mahina. Mabilis. Halos pabulong. Umupo si Iago sa likod. Wala sa plano ang makimisa, pero ayaw niyang gumawa ng eksena. Lumipas ang ilang minuto bago niya napansin. Walang kumikilos. Walang humihina ng malalim. Walang tumitingin sa pari. Parang hindi buhay. Natapos ang misa. Sabay-sabay na tumayo ang mga tao, parang mekanikal. Tahimik. Walang nag-uusap. Isa-isa silang lumabas ng simbahan, hindi lumilingon, hindi nagtatagal. Naiwan si Iago mag-isa. Tumayo siya at nagtangkang lumabas. Pagbukas niya ng pintuan, nabigla siya. Nasa loob pa rin siya ng simbahan. Parehong-pareho ang anggulo. Parehong upuan. Parehong altar. Para bang umiikot lang ang mundo at hindi siya makalabas. May mga yapak sa likuran. Mabibigat. Marami. Paglingon niya, bumabalik ang buong kongregasyon. Basang-basa ang mga damit nila na parang galing sa ulan, pero walang bakas ng tubig sa sahig. Umupo sila. Tahimik pa rin. Nakaluhod pa rin. At nagsimula ang panibagong misa. At doon niya napansin. Ang mga mukha nila ay itim, parang nadarang sa usok. Ang iba'y may sugat. Ang balat ng iba'y nakalalagas. At ang mata nila naglalagablab na mapula, hindi kumukurap. Para silang mga nilalang na nasunog. Pilit na naglakad si Iago papuntang likod, naghahanap ng ibang labasan. May nakita siyang matandang babae na nakaupo sa gilid ng pinto, nakayuko, nanginginig. Hindi ka taga rito, boses nitong paos, parang galing sa baga na nabubulok. Pakilabas po ako. Naliligaw lang ako. Hindi ka makakalabas, sagot ng matanda. Hindi mo ba alam? Nasunog na ang simbahang to, matagal na. 30 taon na ang nakalipas. Nanlamig si Iago. Lahat kami rito, tinuro ng babae ang mga taong nagdadasal. Namatay sa loob. Nalok kami habang may misa. Sinunog kami ng buhay. Humahagulgol ang boses nito pero walang luha. At mula noon, dugtong nito, inuulit namin ang misa gabi-gabi para hintayin ang mga tulad mo. Bakit yay? Halos sigaw ni Iago. Ngumiti ang matanda. Ngiting sunog. Ngiting walang labi. Dahil kailangan namin ng kapalit. At biglang, tumayo ang lahat ng nasa simbahan. Sabay-sabay na humarap sa kanya. Sabay-sabay na sumigaw. Pagkatapos makakalayad na kami. Nangangatog ang simbahan. Umuusok ang sahig. Nagliliyab ang altar. At ang pari na noon ay nakatalikod lang, unti-unting lumingon. Walang mukha. Puro abo. Puro apoy. Tumakbo si Iago. Sumigaw. Tinangka ang bawat pinto, bawat bintana. Walang lumalabas. Lahat bumabalik sa loob. Hanggang sa may isang pintong bahagyang nakaawang sa tabi ng confessional booth. Naramdaman niya na iyon ang tanging daan. Binuksan niya ito, pero imbes na labasan, isla ng abo at krus na nakabaon sa lupa ang bumungad. Para siyang nasa eksaktong lugar kung saan nasunog ang simbahan. At sa gitna nito, ang sarili niya. Nakaupo. Nakaluhod. Nagdadasal. Sunog. Itim. Peste ang amoy. At habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang sarili, nagsimulang muling tumunog ang kampana. Dong. Unang misa. Dong. Ikalawa. Dong. Ikatlo. At bago matapos ang pang-apat, narinig niya ang tinig ng pari. Simulan ang misa.
May bago tayong kasama. At muling nagdilim ang mundo. Kinabukasan, tumigil ang ulan. May bagong manlalakbay na napadaan. May lumang simbahan siyang nadaanan, tila sirang-sira, walang ilaw, walang tao. Pero bago siya lumampas, may mahihinang boses siyang narinig mula sa loob. Ay, Misa ST. At may aninong nakasilip sa durog na bintana. Mukhang bago na naman silang may kapalit. Pahit na rin po yung like and subscribe mga kasinda. Maraming salamat po.